inupahan niya dito, 6 months. Okay? Kasi yung trabaho na tinanggap namin, 2 months eh. So, pinayagan naman namin siya na umuwi. Sige, bubalik ka na lang. Kasi nga, kailangan natin tapusin to. Kasi Christmas and New Year yun eh. O, game. Uwi ka, tapos balik ka din. Pero hindi ka na nga bumalik. Diba? Tapos iniwan mo yung bahay na sobrang dumi. Nandun pa lahat ng gamit mo na ang gusto mo mangyari, kami yung mag-book papunta sa dyan, sa'yo. Alam mo yung mga iniwan mo. Diba? Yung rice cooker na punong-puno ng kanin na sobrang panis, yung mga sa ref na napanis, yung mga hugasin, yung higaan na madudumi, yung CR, lahat. Sobrang linis ng kondong iniwan namin. Kaya sa'yo yung may-ari. At kaya ka tinanggap doon kasi kilala ka niya eh. Diba? Nababaitan siya sa'yo. Kasi nga, doon sa mga pinapakita mo nga naman. Pero nga nung nakilala ka niya, o diba? Galit na galit. Sa amin galit na galit. Hindi ka pa nga bayad sa akin hanggang ngayon eh. Okay, go. Hindi ka pa rin bayad kay JM. O diba? Kasi nga, wala ka nang pakialam dun sa trabaho eh. At saka nung umuwi ka ng Antique. Yung sinasabi niyang, yung sinasabi na iniwan ko yung kondo na madumi, na madaming kalat, yung mga naiwan ko lang dun gamit ko lang, na-fix na, naayos na, yung mga sapatos ko sa cabinet, okay yun lahat, yung mga maleta ko, na-set aside ko yun. At before kami umalis ng bahay ni Ate Angeline, yung Pasko na assist, hindi ko siya, wala siya narinig, wala. Kasi wala akong, doon ako nakakita rin sa kanya eh. Wala akong power. Diba? Eh, malandi ako, malandi ka din naman. Diba, malandi na tayong lahat. Sobra na. Diyos ko po. Di bawal umakyat. Kasi nga, ano lang eh, limited. Ayan na, bawal umakyat. Tao eh. Alam mo din yun. Pero ipinilit mo. Sabi mo, totoo ba na hindi na pwedeng umakyat? Oo, totoo, pauwiin mo na. Kasi nga, hindi naman pwede talaga. Pakinggan nyo. Kahit ipilit natin, hindi pwede. Di ba, alam mo yun? Okay. Pero, sinabi mo, pinauwi mo na, pinag-antay mo ng 3 oras sa baba. Tapos, may live pala kayo sa ibang brand. Okay. Nung sinabi kong pinag-antay ko yung lalaki ko sa baba, hindi ako nagsabi na mag-antay ka dyan. Sinabi sa akin ng lalaki na dito lang ako mag-aantay kasi sasamahan pa kita sa iba, sa live, sa next live mo kasi alam niyang mapapagod ako sa live namin the next time. Yung live namin na yon is kay Ma'am Hera. Yung live namin kay Ma'am Hera, nagsabi naman sa akin si Ma'am Hera na kung humabol ka na lang sa live natin kung kaya mo pa kasi sayang din. So ako, kaya ako mag-multitask kasi kailangan namin ng pera din naman kasi sila mama, kailangan namin ng pera sa bahay, kailangan ko mag-earn. So lahat ng mga pagkakitaan, lahat ng mga extra, which is hindi extra si Ma'am Hera, may contract ako doon, pero nagsabi mismo si Ma'am Hera at yung assistant na kung may time ka or pwede mo pang humabol ka na lang kasi ano namin yun mga 8 live or 7, mga ganun-ganung eksena. So humabol ako, nakahabol naman ako, nakaisang oras pa ako na live doon sa kay Ma'am Hera. Tapos tinuloy-tuloy ko na lang din, tapos hinahabol ko na lang yung oras para yung continuation na lang. Ganun yung nangyayari. Okay? At saka anong masama doon kung kaya mo namang mag-multitask sa mga bagay-bagay, kung trabaho naman, kung kaya pa na energy mo, ituloy mo kasi pera yun eh, tsaka kikita ka dun eh, di ba? Sayang yung blessing. Same time, yung live mo, pero hindi ka na umabot kasi nga, nandun ka sa akin, mali. Ka sa isang umabot ako nun. Okay, bumaba ka, nandun yung lalaki, pumunta kayo sa isa pang trabaho mo, which is 15 minutes na lang yung live nila and na. Ganun ka ka-unprofessional. 15 minutes kang papasok, samantalang yung mga kasama mo, 3 oras nang nagla-live. Ang rason mo, galing kasi ako sa isang trabaho ko eh. O di ba, bakit tinanggap mo yung trabaho na yun kung meron ka pa palang trabaho na hindi mo naman magagampanan ng maayos? Mag-isip ka bakla. Pati maliliit to problema, sasabihin ko na rin kasi gano'n na rin naman eh, di ba? Na parang yung dapat maliit na problema na hindi na dapat binibring up, which is yung starting point ng problema na to is yung na-kinall out niya ako sa politics, which is yung content ko, which is mali yung context ko doon at nag-apologize ako. Doon lang nagsimula yun, binibring up nila lahat ng mga mali ko, lahat ng doon, yung issue ko dito, yung issue ko doon, yung mga past issue ko, bibring up nila lahat yun. Para ako yung maging masama. Ako yung maging masama sa mga mata ng tao. At sila yung okay. Ganun yung gusto nila. Nag-repost ako. Nakikita niya, nag-repost ako. Nakikita niya and all. Nag-chat sa akin sa Sasabol.
Eto, hindi ko ipapakita yung chat namin Pero, ano lang, kasi may privacy naman. Eto. Wait lang, nanginginig ako. Eto. Yung issue namin before pa lang, yung iniinsulto nila ako sa vlog nila. Pero Eto, wait lang. Eto. Nung nag-vlog sila na kay Sela Salge, kinall out. Wait lang. Sana ba yun? Ito lang pala. Sabi ko, ikaw ang gawin mo, manahimik ka na lang, continue mo na lang. Lahat ng ginagawa mo, para di mo na lang sila isipin, magpaka-busy ka. Tapos sabi ko kasi sa wall na appreciate kita, sabi ko sa kanya. Sinasabi nila dito, kahit minsan sinasabi nila dito, ganito ka na, ganyan ka na. Oo, may pagkaugali ka din kasi talaga tapos nag-joke kami. Sis, laban tayo. Kaya naintindihan kita. Kasi hindi naman lahat perfect, maging grateful na lang. Cut off mo na lang if ever. So ako, tigilan na lang daw yung mga issue na mga nangyayari. Kasi sabi niya, balik na lang tayo sa pagiging patawa, balik tayo sa mga masayang araw lang, masasaya lang. Sabi ko, okay, nag-stop ako gumawa ng content, nagpaka-busy ako, hindi ko sila minind, wala ako, never even post, never kung ininsulto si Sela Salge, never kung ininsulto si QD, never kung sinabi, basta kahit sinasabi nila ako, pangit, maligo daw ako, mabaho daw, mukhang aso daw, lahat yon nakikita ko sa share post nila. Pero ako, never nyo ako nakita na ininsulto ko sila. Never nyo nakitang binadishing ko si QD. Never nyo nakitang ininsulto ko yung mga face nila kahit hindi naman grabe yung mga... Never. Kasi ayoko yun. Hindi ako ganun. Sabihin ko lahat para maintindihan nyo din kasi nga hindi naman kayo nakakaintindi yung iba. Hindi talaga nakakaintindi. Inuuna yung awa. Katulad ng pagboto nyo kay BBM, di ba? Awa lang naman yun Techi kayo. Okay, eto na. Naalala mo ng Ilocos. Maliit na problema to, pero paulit-ulit mo kasing ginagawa. Kaya nagiging malaki, kaya nagiging patong-patong, kaya nakakabuisit ka talaga minsan. Hindi nga minsan lagi Pag sila yung inaantay, pag ako yung nag-a-adjust sa kanila, okay lang, walang narinig kasi wala akong karapatang magreklamo kasi nakikisama lang ako. So, pag ako yung nakikita nilang nagkamali, or ako yung may mali, or ako yung late, award agad. Ganon. Iniwan ka namin, di ba? Sumunod ka lang. Kasi nga, bakla ang tagal mong kumilos. Lagi kang ganyan, magbe-makeup ka pa. May nagbago ba? Wala. Sana sa ugali meron. Tinanggap mo yung trabaho sa Brilliant. Eh di, winelcome ka naman. Di ba? Ang bait sa'yo. Ang dami nating pagkain, ang dami nating lahat. Diba ganito ginagawa mo ganun na naman, na parang hindi ka talaga nagtatrabaho, sinasabi ng mga iba. Magsalita ka naman po, at that time nababash ka, diba? Pero, grabe yung ano ko sa'yo. Grabe yung talagang explanation ko, para lang maipagtanggol ka. Dahil sinasabi mo nga na, hindi kita ipinagtanggol, di wow. O diba? Grabe yung pagtanggol ko sa'yo, Puki. Hindi ko sinabi yun, hindi mo pinagtanggol. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, hindi mo mabilang sa taliri mo. Diba? Naka-live na tayo. Bigla kang iihi ng isang oras. Alam mo yan. Alam din yan ng mga staff. O diba? Sasabihin ko sa mga staff, hindi man sige, dagdagan nyo na lang yung oras niya kasi nakakahiya talaga Kasi iihi nga naman siya, isang oras na parang tatabay lang siya doon para hindi makapag-live. Iihi ka isang oras? Sobrang exage na. Sobrang ino-OA yung yung how to deliver yung mga salita. Alam mo yun, yung parang sana nakigas nyo, yung parang ay ganito ganyan, yung ine-exage, hindi yung hindi yung kung ano talaga yung nangyari. Isang oras ka iihi. Ano ka, may UTI? Sobrang grabe. Tama ba yun? Di ba mali? Pero naman para doon sa mga nagsasabi na buti na lang umalis si Pukirat. Okay, umalis ako kasi mas gusto ko yung peace over drama. Walang-wala ka na. Pero nga, may kumuha sa atin bigla na malaking brand. Sinabi namin sa'yo na, okay, trabaho to. Malaking pera to. Paano? Uuwi ka. Sabi niya, hindi muna ako uuwi. Sige na, muna ako, rent muna or dito muna ako
bago matapos yung yung trabaho. Okay, sige, pinayagan ka namin, naghanap tayo ng rerentahan, naghanap tayo ng bahay, na pinire-reissue mo din. Okay, ito na nga yun sa malaking brand, di ba? Umuwi ka, hindi natapos, kasi nga ang kulit mo. Sinabihan ka na, kaya nga tayo naghanap ng bahay para magstay ka, pero umuwi ka pa din. Tapos hindi ka na bumalik, di ba? Tapos, ito na yung mga iniwan mong kawalang hiya. Before ako umuwi, nag-film kami. Ito ha, okay, sa sinasabi niyang brand na yon, which is, hindi ko nasasabihin yung name. Nag-live kami, gumawa kami ng mga videos, which is naging successful naman. May isang video na hindi, may isa pang video na gustong pagawa ng brand. Yung video na yon, pwede naman kami magkakahiwalay-hiwalay. Hindi naman siya group na video, individual video siya. So ako, pwede ko naman siyang i-film dito sa bahay, kasi okay naman dito, okay naman yung lighting, okay naman lahat. So, yon, mas pinili ko na lang na umuwi kasi nung time na yon, fiesta dito sa amin at si papa may sakit siya. So kahit 3 days lang ako dito, 2 days lang ata yun nung umuwi ako dito. Tapos bumalik ulit ako. Hindi pa namin nagawa yung video. Umuwi muna ako dito. Tapos bumalik ako. Tapos nag-film kami. Pagka-film namin, natapos namin yung video. Yun nga, may isang video pa na individual naman siyang gagawin. So ako, napag-decide-decidean kong na since mag-Christmas na din, uwi na lang ako sa amin. Kasi gusto ko makasama sila mama ng Pasko at New Year. Gustong-gusto ko makasama sila. Kasi kompleto kami nun kasi yung kuya ko umuwi din. Inupahan niya dito 6 months. Okay? Kasi yung trabaho na tinanggap namin 2 months eh. So, pinayagan naman namin siya na umuwi. Sige, bubalik ka na lang. Kasi nga, kailangan natin tapusin to. Kasi Christmas and New Year yun eh. O, game. Uwi ka, tapos balik ka din. Pero hindi ka na nga bumalik. Diba? Tapos iniwan mo yung bahay na sobrang dumi. Nandun pa lahat ng gamit mo na ang gusto mo mangyari, kami yung mag-book papunta sa dyan, sa'yo. Alam mo yung mga iniwan mo. Diba? Yung rice cooker na punong-puno ng kanin na sobrang panis, yung mga sa ref na napanis, yung mga ugaset, yung higaan na madudumi, yung CR, lahat. Sobrang linis ng kondong iniwan namin. Kaya sa'yo yung may-ari. At kaya ka tinanggap doon kasi kilala ka niya eh. Diba? Nababaitan siya sa'yo. Kasi nga, doon sa mga pinapakita mo nga naman. Pero nga nung nakilala ka niya, diba? Galit na galit. Sa amin galit na galit. Hindi ka pa nga bayad sa akin hanggang ngayon eh. Okay, go. Hindi ka pa rin bayad kay JM. O diba? Kasi nga, wala ka nang pakialam doon sa trabaho eh. At saka nung umuwi ka ng antique. Yung sinasabi niyang, yung sinasabi, na iniwan ko yung condo na madumi, na madaming kalat. Yung mga naiwan ko lang dun, gamit ko lang na fix na, naayos na. Yung mga sapatos ko sa cabinet, okay yun lahat. Yung mga maleta ko, na-set aside ko yun. At before kami umalis ng bahay ni Ate Angeline, yung Pasko na assistant, okay yung bahay namin, which is siguro lang yung naiwan lang siguro namin, yung rice lang, na hindi talaga siguro siya nahugasan, na naiwan namin. Pero bumalik kami doon, inayos namin yung lahat, para maging okay. Tapos, nung nag-decide na ako, kasi, na umuwi dito sa amin, kasi may inaasikaso ako about sa lupa ko na binili ko, inayos ko yon. Tapos sabi ko, hindi ko na siguro kaya na mag-extend pa dyan ng 3 months. Nabayaran ko yung first month, second month, third month kasi nag-advance kami. Yung nangyari doon, sabi ko, hindi ko na lang siguro i-consume yung 3 months, okay na din siguro. Yung the remaining na isang buwan na titira doon, sila yung tumira. Tumira sila doon. Si Mama JM, yung manager ko before, sila yung tumira doon. Tapos ba't sa akin isisisi na madumi yung condo? Iniwan ko yun ng okay. Yung mga gamit ko naman, sinabi ko lang kay Mama JM na, okay, paano na lang ako ng gamit ko, ipalalambo mo na lang, dalhin mo na lang sa akin kasi andito ako sa Manila para madala ko sa Antique. Yung mga gamit ko nga kulang-kulang eh. Nawawala yung mga sapatos ko, nawawala yung mga damit ko, pero okay lang, wala naman silang narinig. Okay sa akin. Diba? Hindi ko naman binibigdil yung mga ganong bagay. Never ka na namin ginulo, never ka na namin pinakailamanan. Okay, hinatid pa namin, pinagrab pa namin yung yung gamit mo. Kasi nga, diba, nakisuyo ako. Pero ako nagbayad na. Yung maraming sinasabi na hindi naman na totoo na puro ka plastikan. Yun yung totoo ha. Sumbat na sumbat. Galit na ako kung galit, plastic kung plastic. Pero yun yung totoo, yung mga ginawa mong kawalang hiyaan. Ito pa, binigyan tayo ni Ibana ng tag 100,000. Wala na siyang pera eh. Yun yung pinaka-pera niya na
na alam niya na alam niya na magbibigay kasi nga, gano'n naman si Ate Ivana, di ba? Ito pa ulit. Pagkatapos ng vlog, nagbibigay talaga kasi mabait, genuine, totoo naman yun. Yung ginawa ko sa pera, okay, ha? padala mo yan sa magulang mo, nak, ha? Oo, Nay. Tatanungin kasi mama. Go. Ang ending, chinat mo yung mama ni Gio, si Tita. Nay, pupunta ako kay Gio. Nilalagnat ka, bakla. Asa ka din kasi, bakla. Alam mo namang may girlfriend si Gio. Tama na din. Okay, balik tayo sa story. Ito, yung nangyari. Grabe, lahat. Magaling ka na ba? Pumunta kami doon. Pinuntahan ka namin, di ba? Magaling ka na ba? Okay ka na ba? Dahil ang layo ng Montalban to QC. Para lang gantuhin yung leeg mo kung talagang totoong may lagdat ka. Kasi nga, sobrang sinungaling mo. Okay, totoo naman, may lagdat ka. Okay, may lagdat yung naka-naka. Okay, o ano nang plano mo? Magpahinga ka muna. Hindi, Nay, pupunta ako bukas kila Gio. Chinat na ako ni Tita, sagot lahat. Ang ending, chinat mo pala si Tita. Tita, chat mo po ako. Kunyari, ikaw na sagot sa ticket ko. Kunyari, sagot mo na lahat. Eme ka, diba? Ano ba yung test mo na? Kalo blocks, ang kapalit, tas ang tigas. Alam mo kung saan namin nalaman. Siyempre, alam mo na kay Angeline, sa best friend mo, na lahat ng karantaduhan na ginagawa mo, isinasabi sa amin. Kasi nga, pinagbibintang mo na rin siya ng magulang mo, Ito yung nangyari. Yung nangyari doon is, pupunta ako saan talaga, sa Jansan. Nung pumunta ako doon, sinabi ko na, Tita, para wala nang masyadong gulo. Kasi mainit nga talaga ako doon sa kanila. Lahat ng gawin kong desisyon, lahat ng gawin kong mga bagay na ayaw nila, na ayaw kong gawin nila, hindi ko kailangan sabihin sa kanila kasi magagalit sila. Sabi ko, Tita, bisita ako dyan sa inyo. Punta ako dyan, kasi gusto ko din bisita. Nung pumunta ako, sabi ko, Tita, ikaw na lang, sabihin ko pa na ikaw na lang yung umano ng plane ticket ko para hindi sila magalit kasi for sure magagalit sila kasi lahat ng mga desisyon ko, papagalitan nila ako. Okay. Ito yung nangyari. Si Angeline, ini-invade yung personal privacy ko, ino-open yung phone ko, sina-check lahat ng mga message ko, kasi nalaman niyo yung password, kasi nakita niya, inopen niya lahat ng mga conversation ko, lahat ng mga personal life ko, inopen nila lahat. Tapos pinag-uusapan nila akong lahat. Imagine, personal privacy ko yun phone ko, inopen nila, para makita nilang lahat. Ganon sila. Ganon. Para, kung ano yung mga bagay na nagiging happy ako, parang ayaw nila yun. Gusto nila, doon lang ako mag-focus. Namin, di ba? Magaling ka na ba? Okay ka na ba? Dahil ang layo ng Montalban to QC. Para lang gantuhin yung leeg mo kung talagang totoong may lagdat ka. Kasi nga, sobrang sinungaling mo. Okay, totoo naman, may lagdat ka. Okay, may lagdat yung naka-naka. Okay, o ano nang plano mo? Magpahinga ka muna. Hindi, Nay, pupunta ako bukas kila Gio. Chinat na ako ni Tita, sagot lahat. Ang ending, chinat mo pala si Tita. Tita, chat mo po ako. Kunyari, ikaw na sagot sa ticket ko. Kunyari, sagot mo na lahat. Eme ka, diba? Ano ba yung test mo na? Kalo blocks, ang kapalit, tas ang tigas. Alam mo kung saan namin nalaman. Siyempre, alam mo na kay Angeline, sa best friend mo, na lahat ng karantaduhan na ginagawa mo, isinasabi sa amin. Kasi nga, pinagbibintang mo na rin siya ng magulang mo, Ito yung nangyari. Yung nangyari doon is, pupunta ako saan talaga, sa Jansan. Nung pumunta ako doon, sinabi ko na, Tita, para wala nang masyadong gulo. Kasi mainit na talaga ako doon sa kanila. Lahat ng gawin kong desisyon, lahat ng gawin kong mga bagay na ayaw nila, na ayaw kong gawin nila, hindi ko kailangan sabihin sa kanila kasi magagalit sila. Sabi ko, Tita, bisita ako dyan sa inyo. Punta ako dyan, kasi gusto ko din bisita. Nung punta ko, sabi ko, Tita, ikaw na lang, sabihin ko pa na ikaw na lang yung umano ng plane ticket ko para hindi sila magalit kasi for sure magagalit sila kasi lahat ng mga desisyon ko, papagalitan nila ako. Okay. Ito yung nangyari. Si Angeline, ini-invade yung personal privacy ko, ino-open yung phone ko, sina-check lahat ng mga message ko, kasi nalaman niya yung password, kasi nakita niya, inopen niya lahat ng mga conversation ko, lahat ng mga personal life ko, inopen nila lahat. Tapos pinag-uusapan nila akong lahat. Imagine, personal privacy ko yun phone ko, inopen nila, para makita nila lahat.